hangin, mataas ang chance ng mga pag-ulan doon, habang posible pa rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan over the entire Ilocos Region, dito rin sa may Batanes at sa may Zambales. So, nandyan pa rin po ang banta ng baha at magbuho ng ito naman po yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo dahil po inaasahan nga ng kilos towards Eastern Luzon kung si magbuuan, meron po tayong more than 3 meters na posibleng daluyong within the next 2 days o hanggang sa araw po ng Lunes dito po sa may Eastern Cagayan, sa Isabela, sa coastal communities ng Aurora, Eastern Quezon, kabilang ang Polipi Islands, Camarines Norte, Silangang Baybayin ng Camarines Sur, dito rin sa Camarines, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, at magdito rin po sa may Northern Pangasinan. With a strong emphasis po dito sa mga areas na may tinatawag natin na parang conflict po, or parang nakaharap, na parang pa-enclose. Kumbaga dito po, for example, sa may Aurora and Quezon, kung mapapansin po nila, parang nakapaloob or parang nakaharap siya for most of the bagyo, no? Nakaharap po tayo na po sa community. So, mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng 4 to even 5 meters na taas po ng bagyo. Kung mapapansin po natin, dito sa may northern Pangasinan, possible rin po na bumibig sa believers, kaya nga doon sa tinatawag ng 48, o yung papasok, yung lakas ng hangin, so ibig sabihin, mas pumapasok din po yung mga pag-alon doon. Yung orange naman, nasa 2.1 to 3 meters yung taas ng daluyong, or nasa isang palapag ng Luzon, maximum, sa may northern Samar, dito sa mga baybayin ng La Union, at sa coastal communities pa ng northwestern Pangasinan sa Philippine Gulf. 1 to 2 meters naman, possible pa rin po sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Island, dito po sa coastal communities sa Batanes, Northern Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan, hanggang dito po sa may Zambales, Bataan, even dito sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, hanggang dito sa may Batangas, posible po ang daluyong at isa ng 2 metro mataas-taas pa rin po yan. So make sure din po na coordinated tayo sa ating mga local government units, yung mga nakadala po sa mga malapit po sa mga baybayin, lalo rin naman nasa coastal communities po para sa possible evacuation orders. Para naman po sa gale warning o yung taas ng mga pag-alon malayo sa pampangko ito, no? Possible yung hanggang 6 na metro taas ng mga pag-alon or nasa 2 palapag ng gusali maximum po sa mga baybayin po ng Caguanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar and Eastern Samar, but most likely po, ito po ay meron ng mga sea travel suspensions dahil bukod din sa gale warning, meron na po tayo nakataas na tropical cyclone yung signal for safety na rin po ng lahat. At gale warning naman ng 2.8 to 5 meters po ang taas sa may Cagayan, kabilang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern and Eastern Coast ng Quezon, kabilang ang Polillo, ngayon din sa baybayin ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Dinagat Islands, Siargao, and Lucas Grande Islands. Most likely yung ating mga sea suspensions hanggang sa araw pa po ng Lunes habang binabantas na bagyo ang Northern and Central Luzon. Meron tayong panibagong update regarding po kay Typhoon 1. Na lamang po sa may silangan ng Katarman borders. Nagmay ng hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna o baba ng Monopaliso ng 170 kilometers per hour. At sa ngayon po, mabilis itong kumikilos sa altura at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 780 kilometers. So dito sa dito po, yung northern Samar and eastern Samar ay nahabig na po ng outer ring bands. Itong si Bagyong Juan. Inasahan po sa mga susunod na oras, maapektuhin po ang outer ring bands in the eastern portion of Southern Luzon, Visayas, at northeastern Mindanao, at po yung mga pinagsubugsong hangin at minsan malalakas na mga pag-ulan. Meron isang sobramihan na dito pa rin po sa eastern. Base po sa pinakauling pagkabag-ara, inaasahan pa paglakas itong si Bagyong sa susunod po ng isa o 2 araw. Kung mapapansin din natin, magkakaroon siya ng close approach o malapit din sa kanyang sentro, ito pong northern Samar at ilang bahagi sa Bicol, kagaya ng Caguanes, Eastern Albay, at northern coast ng Camarines Sur at Camarines Norte. So mamaya umaga, bukas po yan ng umaga, gamit na sa Caguanes, habang
pagsapit po dito sa bukas sa umaga hanggang sa hapon, approach na po siya dito sa eastern coast ng Quezon at ng Aurora. So possible sa mag-handle dito po sa may Pangit Aurora, South Isabela, bukas na po yan ng gabi. Simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng Lunes, babagkasin po itong bagyong Juan ang northern and central Luzon at mag-universe po dito sa may West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest graph, sa atin po ng Lunes hanggang Martes, magiging mabagal yung pagkilos ito kapag magkaroon ng acute pag-bird or pag-ibong habang umaakyat dito po sa may Balita and channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 degrees po. Yan pagdating sa Catanduanes, posible siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon. Nasa 175 kilometers per hour na yung estimated lakas niya. Tapos umaga, super typhoon po ito. Lapit sa Catanduanes. So bukas ng night, tanghali hanggang sa gabi, nasa super typhoon category po ito. Mararanasan na yung matinding hangin po, matinding ulan sa ating mga kababayan sa may eastern portion ng Luzon sa may Samar Island. In terms of lawak naman po, yung radius, sa ngayon po nasa 750 kilometers, so yung kanyang kabuang diametro estimated at around 1,500 kilometers. So kaya po niyang sakupin ang halos buong bansa, mahagipin ang Luzon, ang malaking bahagi ng Luzon and Visayas, simula po bukas, ng mga malipiling hangin at yung mga malapit na yung mga areas dito sa may Pag-Ibon ni Luzon, Central Luzon, itong kulay ko natin, na-reject po natin doon sa kanyang karenta, ito yung mapagkakaroon ng pinaka-malipiling hangin na naglalaro kang 175 hanggang sa umabot nga po ng 155 kilometers per hour as in super typhoon. Isa pa rin po yung ating puro probability na tinatawag, ibig sabihin, pwede pa itong maraming tumaas, mag-landfall po sa may Isabela, at pwedeng mas bumaba pa ng kanya, nasa pinapakit pa ito sa pole of itong northern Catanduanes, northern Camarines at northern Quezon. So lahat ito tumutok sa ating mga updates. Mamaya po, every 3 hours na yung ating updating itong sila. Sa ngayon po, meron na tayong waves dito sa Manila, sa may eastern, sa may Bicol, areas, kapita nga Catanduanes, eastern portion of Camarines School, Evipo, sa may Albay, sa Sabor, Tawainan, northern Samar, northern portion of Samar Province, at northern portion of Eastern Samar. Meron naman tayong wind signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Ica, Mountain Province, Surigao, signal number 1 dito sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tacloban, at Pangasinan. Signal number 1 din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, at Bataan. Sa Metro Manila, nakapasok na po sa ngayon ng wind signal number 1. Kaya din sa meron tayong panibagong update regarding po kay 541 11 in the morning. Muli itong namataan, 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Nagmay ang hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna o mata. So, 170 kilometers per hour na. At sa ngayon po, pabilis itong kilos sa panaturan at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 750 kilometers. So, yung northern Samar and eastern Samar ay nahanap ng outer ring lines doon sa Pilipinas. Inasahan ko sa mga susunod na oras, bakit mo rin po ang outer ring lines sa eastern portion ng Southern Luzon, Visayas, at northeastern Mindanao. Asahan na po yung mga pag-extreme hangin at isang malalakas na mga pag-uulan. Yung northeast Luzon na amihan, nandito pa rin po sa mga extreme northern Luzon sa ngayon. Base po sa pinakaulitak ng pag-asa, inaasahan pa ang paglakas itong si Bagong Juan sa susunod po na isa at 2 araw.